Good day everyone, I'm Percy Domingo. Our topic for today is about a diagram. The 5 Judgments Diagram. Itong ating topic ay review or summary ng aking dating videos na 5 Judgments na merong 3 parts. Ito yung outline ng aking lesson for the 5 Judgments. Kung kaya 5 yung mga titles na nakalagay dyan. For the believers as to sin, for the believers as servants, for the Jews, for the nations or Gentiles, and for the wicked dead. So, 3 parts to, pinag-combine ko yung for the believers. Bukod yung for the Jews, for the nation, and for the wicked dead. Basahin natin yung verse sa Book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 14. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ang mensahe pong ito ay para sa mga anak ng Diyos, dun sa mga taong tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At dun sa mga kaibigan namin na hindi pa kilala si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, sana makilala mo siya na ikaw ay magsisi ng kasalanan at sumampalataya ka kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Lahat ng tao at hindi lang tao kundi pati ang diablo at yung kanyang mga kampon ay haharap sa judgment ng Panginoong Diyos. Ang tanong, anong klaseng judgment yung harapin ng bawat tao? Kasi maraming klaseng judgments. Dito namamali yung ibang mga religious group o ibang religious leaders na akala nila na lahat ng tao ay haharap sa Diyos sa isang klaseng judgment lang. Ang tanong, anong klaseng judgment yung haharapin ng isang tao? Maraming pong salamat sa mga kapatiran, mga kaibigan, mga kamag-anak na walang sawa at patuloy na nanonood, nag-heart, nagda-like ng aking mga videos sa Facebook and also sa YouTube. Sa Facebook, kung hindi pa kayo nakaka-follow, please follow me. And also dun sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Ito na po yung ating diagram sa aking 5 judgments na kung saan ito ay may number. Obviously 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5 na kulay green. Pero dito sa column ay 4 lang siya. Nakalagay niya 1, 3, 4, 5. Yung 2 nasa bandang ilalim ng number 1. Sana po ay tingnan nyo sa malaking screen para lalo nyo maunawaan kasi puro diagram ito puro illustration lang ito na maunawaan mo to kapag makikita mo siya. Yung kaninang verse na pinakita ko sa Ecclesiastes 12 verse 14 sinasabi doon na yung lahat ng tao ay haharap sa judgment ng Panginoon. Ang tanong, anong category dito sa 5 ito? Kung hindi nyo pa napapanood yung aking mga videos tungkol dito sa The 5 Judgments, sana mapanood nyo para lalo nyo maunawaan itong diagram na ating pag-uusapan. Yung mga related videos sa aking mga videos, syempre, katulad nito, nilalagay ko yung link dun sa description sa ibaba dun sa YouTube. Yung sa number 1, yung unang column, yung believers, at saka yung number 5 dun sa bandang kanan, yung magkabilang dulo, 1 and 5, ito ay individual. Okay? Ito ay judgment para sa mga individual. At yung sa number 1, yung mga believers na tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito yung mga stewards or servants ng Panginoong Jesucristo. Pag-usapan natin yung number 1, yung sa bandang kaliwa, yung the believers. Actually, itong believers, may threefold ito para sa mga tunay na Kristiyano, mga anak ng Diyos. Threefold, ibig sabihin 3 klaseng judgment na sa number 1, as to sin, tapos as a son, and as a servant. Naipaliwanag ko na to dun sa aking dati ko ng video. Okay, sana panoorin nyo na lang yon. And as a servant, bandang huli, ang anak ng Diyos, ang lahat ng anak ng Diyos ay haharap dun sa judgment seat of Christ na nakasulat dun sa lower left side, kulay pink. Okay, may nakalagay na verse dyan, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. At itong judgment seat of Christ naipaliwanag ko na sa aking video last September 1. Kung hindi nyo pa napapanood, sana mapanood nyo. Okay? Next, dito tayo sa number 3, the Jews.
Etong 3 and 4, pareho silang group as a nation of Israel, yung Jews. Okay? So, ang kategory ito bilang bansa. So, ang mga Hudyo ay haharap sa Great Tribulation. Sa future pa ito. Pero dun sa aking video, pinaliwanag ko na meron nang nangyaring mga judgment ang bansang Israel. After ng Great Tribulation, ito yung mangyayari na yung nakasulat dun sa bandang ilalim ng number 3, yung 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 10. Basahin ko na lang yon. When the Lord Jesus Christ shall reveal from heaven with his mighty angels, in flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power, when he shall come to be glorified in his saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Balik tayo dito sa diagram, dun sa number 3, yung second column. Sa ilalim nun yung binasa nating verse. Nang ibig sabihin na yung bayang Israel, yung mga Hudyo, sa panahon na ito, after ng tribulation kasi magkakaroon ng Battle of Armageddon. Okay, at dito, matatalo yung Antichrist. Dito marirealize ng mga Hudyo at makikilala nila ang Panginoong Kristo bilang Mesaya. At dito magbabago yung dito magkakaroon ng transformation yung bayang Israel, na meron silang pagkakaroon ng pagkakilala sa tunay na Kristo na dati ni-reject nila. Okay? Next, number 4, okay, nations. Obviously, lahat na ng mga bansa ito na mga Gentiles. At ito ay nakasulat sa Matthew chapter 25 verse 32. May nilagay ako ritong goats. Okay? So, mamaya pag-usapan yan. Sa ilalim niya nakalagay throne of his glory na nakasulat doon sa Matthew chapter 25 verse 31. And next, huling-huli, sa right side, yung number 5, individual to, the wicked dead. Buksan natin yung ating Bible sa Revelation chapter 20. Makikita to sa verse, simula sa verse 10 hanggang verse 14. Ayan, nakalagay naman yung mga verses dyan. Buksan natin yan mamaya. Okay? Yung piling verse lang. Okay. Itong wicked dead, ito yung lahat ng mga tao na hindi sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Ito yung mga taong nire-reject ang Panginoong Kristo. Ito yung mga taong dinadown yung karakter ng Panginoong Kristo bilang Diyos. Ito yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo Diyos. Okay? Na si Jesus ay Diyos. Hindi sila naniniwala na. At ang mga taong ito ay haharap sa Diyos doon sa Great White Throne. Doon sa Revelation chapter 20 verse 11. At pagkatapos nilang mahusgahan, sila ay itatapon doon sa Lake of Fire. Yan, kulay-pula yung sulat dyan. Sa Revelation 20 verse 14. Actually, yung mga wicked dead, ito yung mga taong iba rito nasa impyerno na. Okay? At nangyari dyan, nagkaroon ng hearing sa Great White Throne, tapos transfer lang sila dun sa Lake of Fire. Dun sa ilalim ng Lake of Fire, may nakalagay pang mga words dyan, mga verses. Nakalagay dyan, false prophets, wolves, tapos verse para dun sa false prophets. Tapos sa Revelation 20 verse 10, yun ang gusto kong buksan natin, yung Revelation 20 verse 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Yung devil kasama din mapupunta sa lake of fire, kasi i-judge din siya, at makakasama din doon yung false prophets. Nilagay akong word na wolves. Yan ay nakasulat sa Matthew 7 verse 15. Ang tawag dun sa mga false prophets, mga lobo. Tapos dun sa 2 Peter chapter 2 verse 22, dog. Matthew 7:15 ang sabi, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. 2 Peter chapter 2 verse 22, but it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the soul that was washed to her
wallowing in the mire. So dito yung sinasabi rito na yung false prophets, sila ay mga aso at saka baboy. Balik tayo dito sa ating diagram. Doon tayo sa number 1 ulit, doon sa the believers as to sin. Okay? Sa ilalim noon may nakalagay na sheep. Okay? Na yung mga anak ng Diyos, yung mga tunay na mananampalataya, ay tinatawag na tupa. Okay? Na nababanggit ang Panginoong Hesukristo doon sa John chapter 10. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Samantala, doon sa kabilang dulo, yung number 5, the wicked dead, may particular na mga tao dito na ang tawag ay wolves, yung false prophets. O tinatawag din silang mga dog. May mga Christian groups na hindi naniniwala sa assurance of salvation. Isa sa mga reason kung ba't hindi sila naniniwala kasi sila ay haharap sa judgment ng Panginoon. Hindi sila naniniwala na maliligtas ka na dito pa lang sa lupa. Sa kanila nawawala ang kaligtasan. At yung isa pang reason dahil sa darating na judgment. Ito yon yung judgment number 5. Maraming naniniwala na lahat ng tao ay huhusgahan ng Diyos. Okay? May mga bagong Kristiyano na alam yon, pero nagko-quote sila ng verse na ginagamit nila yung Revelation 20 verse 12. Tama yon na sinasabi dun sa binasa nating verse, Ecclesiastes chapter 12 verse 14. May napanood akong isang bagong Kristiyano na nagpipreach siya. Tapos, sabi niya, lahat ay haharap sa paghusga ng Diyos. Pero nag-quote siya na tayo ay haharap at kinote niya yung Revelations chapter 20, verse 12. Ito yung verse doon sa judgment number 5, yung the wicked dead doon sa bandang kanan. Okay, basahin natin. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So yung Kristiyanong yon, anak siya ng Diyos, namali siya ng quote ng verse. Itong verse na to, hindi para sa mga believers ito, para to sa mga wicked dead na walang pananampalataya sa Panginoon Kristo. Yung mga tunay na mananampalataya doon sa category number 1 to the believers. O doon sa bandang ilalim, doon siya harap sa judgment seat of Christ. Yung nandun sa bandang lower left side. Yung isang Christian leader na si Eli Soriano, kaya siya hindi naniniwala sa assurance of salvation kasi haharap siya sa paghuhukom. Okay, mayroong paghuhukom. At etong kinote niya yung Revelations chapter 20 verse 12. So I really believe na doon siya haharap at siya ay, kung titingnan niyo sa diagram, siya ay haharap doon sa Great White Throne. Okay, tapos yon ang bagsak niya sa Lake of Fire. Bakit? Kasi sa ilalim, yung mga false prophets ay kasama doon. Lastly, pag-usapan natin yung Revelation chapter 21 verse 4. Ang sabi, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ang tinutukoy ng mga tao dito, mga anak ng Diyos, okay? Yung mga Kristiyano na nandun na sa langit. At yung ilan dito ay may mga luha na papahirin ng Diyos. Kung kaya sabi, and God shall wipe away all tears. Lumuha sila doon sa kalangitan. Why? Kasi ang mga anak ng Diyos ay haharap dun sa judgment seat of Christ. Yung iba doon, luhaan kasi wala silang reward na maibibigay sa Panginoong Jesus. Dahil sa hindi sila gumawa, hindi sila naglingkod sa Panginoon during nang sila ay nasa lupa pa. Okay, maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.